Puri sa iyo, Panginoon. Hey! Praise you, Jesus. Hey! Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Hallelujah, Jesus. Praise your name. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Salamat, Panginoon. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Praise you, Jesus. Hallelujah to your name, O God. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Minsan po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos. At bago po tayo tumuon sa ating pagtitipon, huwag po natin kalimutang i-like and share ang live streaming na ito sa ating mga kapatid, kaibigan at mga kakilala. At share din po natin in public nang maraming nakapakinig
makapunood at mapagpala ng salita ng Diyos. Sige po, sabayan po natin ang anointing band. Hallelujah, hallelujah, Purihin natin hallelujah. ang Panginoon! Hallelujah! Sama-sama tayo pumalakpak, sumayaw, umawit ng may kagalakan sa ating puso. Purihin ang Diyos na buhay! Kagalakan sa puso'y umaapaw, na hindi maisalara.
Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay, ang Diyos dakila sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Walang makakapigil sa aming pagpupuri sa iyo, Panginoon. Tunay na walang makakapigil. Hallelujah. Patuloy ka naming papupurihan. Patuloy ka naming sasambahin, O Diyos, sa lahat ng iyong gawa, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng himala, Panginoon. Kay nariyan, araw-araw mo kaming sinasamahan. Araw-araw mo kaming hindi iniiwan. Araw-araw ikaw ay tapat. Araw-araw ikaw ay mabuti, O Diyos. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Magbago ang araw, magbago ang mga taon, Panginoon. Pero, O Diyos, ang pag-ibig mo ay mananatiling dakila. Ang katapatan mo, ang kabutihan mo sa buhay namin, O Diyos. Panginoon, sa oras na to, nais ka naming sambahin, papurihan, pasalamatan sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin, Panginoon. Sa bawat pagpapala, sa bawat himala, O Diyos, sa mga nagdaang taon, O Lord, dakila ka, Panginoon, walang makakapantay sa kabutihan mo, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na patuloy pang ikay kikilos sa buhay namin. Hallelujah, ito'y dahil sa iyong kagandahang loob. Sa oras nito, we just want to surrender everything to you, Lord. Lahat ng nasa puso namin, Lord. Alam mo yung kabigatan nito, alam mo yung dinadala namin, Panginoon. And we just want to surrender everything to you right now, Lord. We lift everything to you, Lord Jesus, because we believe in you, Lord. We believe in the mighty name of Jesus that there is healing, there is power, there is victory. And Lord, we just want to thank you for all you've done in our lives, Lord, because we believe, Lord, sa pagpupuri namin, nandun yung presensya mo, Panginoon, andun yung kapangyarihan mo, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for giving us the freedom to worship you in spirit and in truth, Lord. Makapagpuri at makaawit sa iyo. Ihaya mo, Diyos, sa oras na ito. Maibalik namin sa iyo pinakamataas na pupuri at pagsamba. O Lord, sa bawat biyaya at himala, ikaw ang lahat ng ito, Panginoon. It's all because of you, Lord Jesus. All about you, Lord. All about your grace. Minsan pa sa aming puso, tataas ka namin sa aming buhay, sa aming pag-awit. Hallelujah. Sa iyo lamang kapurihan at pasasalamat, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Habang hindi ka dapat pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, sa
purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan, walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang iyang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magtunaw man, maaasahan ng lagi, maghihanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat ihati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan pinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin, doon hanggang ngayon. Dakila ka, Hallelujah! Hallelujah! Papuri sa ating Panginoon! Hallelujah! Praise! Praise! Amen. At ngayon naman po, tayo ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. At muli po, i-focus po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na nagbibigay buhay, katatagan, kalakasan, at pag-asa nating lahat. At ngayon naman po, ibibigay po ito ni Brother Alfred Carpio sa series na Encountering Jesus and His Miracle, sa topic na Feeding the 5,000. At muli po, ibalik po natin ang wagas na papuri sa ating Panginoong Hesus. Amen! Mapagpalang araw po mga kapatid, naway natili po kayong ligtas kasama ng inyong mga mahal sa buhay sa pagkapatuloy po ng ating serye Encountering Jesus and His Miracle. Ang magiging topic po natin, Feeding the 5,000. Ito po ay base sa 1 chapter 6, 1-14. Samahan niyo po muna ako sa pananalangin. Mapagpalang Ama, nagpupurit nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binibigay niyo po sa amin na magkatipon-tipon po kami sa inyong pangalan. Kayo aming masamba sa Espiritu at katotohanan. Ama, mangusap ka po sa amin yung mensahe lamang po na nagbumula sa inyo, yung aming mapakinggan. At nawa ang mga salita mo na marinig po namin sa araw po na ito'y tumimo sa aming puso at maging pamantayan po ng aming buhay. Salamat po Ama, lahat ng kapurihan ay sa iyo. In Jesus' mighty name. Amen. So magandang araw po. Sa atin pong pagtutuunan sa araw po na ito, isa po ito sa mga popular o mas kilalang pangyayari na natala sa Bible. Yan. So kung paano po pinakain ng Panginoon yung 5,000 katao. Yan. So mababasa po natin ito sa Juan chapter 6, 1-14. Sabi po rito,
Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, "Saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito?" Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, "Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti." Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, "Mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na cebada at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao," sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao, sa kanila'y mahigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, "Ipunin ninyo ang lumabis ng di masayang." Ganun nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 kaing mula sa 5 tinapay na cebada. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, "Tunay na ito ang propetang darating sa sanlibutan." Amen. So yan po yung nangyari dito po sa 1 chapter 6, 1 to 14, na kung paano po pinakain ng Panginoon yung mga 5,000 katao. Ang nabanggit lang po rito ay lalaki. Ah, Ibig sabihin po, hindi pa binilang yung mga babae at mga bata. So, ibig sabihin, higit pa yung pinakain ng Panginoon. So, sa pag-aaralan po natin, so dito po una, tingnan po natin kung paano na ang Panginoon ay nagpo-provide una sa ating pong pisikal na pangangailangan. At naranasan na po ba natin na tayo ay magutom? Amen. So yan po yung nakita ng Panginoon, yung mga tao, yung maraming tao na sumusunod sa Kanya at nakikinig sa Kanyang pangaral. Ay nandun po na nakita po niya na sila ay nangangailangan ng pagkain. Yan. At tinanong nga po niya yung kanyang mga alagad. Yan. So, una, tinanong po niya si Felipe na saan sila maaring kumuha ng ipakakain sa mga tao. Yan. At sa dahil nga po sa dami nung tao na naroon, ah, hin- sa tingin po ni Felipe, kahit na malaki yung halaga, ay mahirapan po silang pakainin yung mga tao. Yan. Subalit, si Andres naman po, sinabi po niya merong bata doon na may dalang 5 tinapay at 2 isda. Yan. Pero nandun pa rin po yung tanong na sasapat kaya iyon para mapakain yung mga tao. Yan. Sa buhay po natin, napakaraniwan po na tayo'y nakakaranas ng gutom. Yan. At pag sinabi nga pong gutom, karaniwan po ito'y tumutuon doon sa pisikal na pangailangan ng ating katawan. Yan. So, nandun po yung pangailangan po natin para sa pagkain. Yan. At sa araw-araw nga po, yan. So, ito po yung pinagtatrabahuhan ng marami. So, para matugunan yung
pisikal na pangailangan sa pagkain para sa kanilang sarili at para sa kanilang pamilya. At nandun pa po yung ibang mga necessity sa buhay. Karaniwan nga po na inaalala po natin pagkakatapusan ay yung mga babayarin. Yan. So yung bill sa kuryente, bill sa tubig, at ilang pa pong mga gastusin. At kung tayo po ay may mga anak na nag-aaral, ay yung pagtustos naman sa kanilang pag-aaral, yung kanilang tuition fee. So napakarami po nating mga bagay na inaalala. At karaniwan po, o karamihan dito ay tumutuon sa ating pong pisikal na pangailangan. So nandun din po yung sa pangailangan sa maayos na matitirhan. Yan. At ng mga nakalipas po na buwan, yan, so marami po ang nakaranas ng sakuna ng dahil po sa pagbaha, yan, so dahil po sa bagyo na nasira po yung kanilang mga tahanan. So napakahirap po yung kanilang dinanas. Nandun din po yung pangailangang medikal. So lalo na po sa ating mga senior na kapatid, yung kailangan po nila ng maintenance. So dagdag din po ito sa gastusin na inaalala sa araw-araw. At nandun din po yung inaalala ngayon, yung maaring maging peligro dahil po anong mga nakaraan din, naranasan din po sa iba't ibang lugar sa bansa yung lindol. So inaalala po nung iba, baka dumating na yung malakas na lindol. At mga bagay po ito na nakatuon sa ating pong pisikal na kalagayan. So paano nga po ba mas-secure yung ating buhay, yung pisikal na buhay po natin. So pero yung pong pangailangan ay hindi lang din po tungkol sa pisikal. So meron din po tayong pangailangang emosyonal o psychological. So nandoon yung pangailangan po na meron po tayong makakasama. Yan. So yung pong pangailangan na sa isang kaibigan, sa isa pong partner, sa pangailangan sa pamilya. Pangailangan po ng meron po tayong ugnayan sa ating kapwa. At may mga tao rin po na nakararanas na para pong nadideprive sa mga ganitong bagay na ang pakiramdam po nila na sila ay nag-iisa. Nandun din po yung pangailangan na ah, para makahanap po ng respeto mula sa kanilang kapwa o ma-recognize at ma-appreciate. Nandun din po na marami pinagsisikapan. Yan. So yung pong makilala, yan. So mapakita na ito yung kanilang mga nagawa o na-accomplish. So nandyan po yung pagpupursige ng mga estudyante na makatapos, na makakuha ng magandang grades. Nandyan din po yung mga nagtatrabaho naman na nagnanais na ma-promote. At nandyan din po yung ang naghahanap ng recognition. At nandun din nga po yung may pangailangan po tayo para sa seguridad. Ayan. So yung para po um, maranasan po natin na tayo ay ligtas. So at dahil nga po sa maaring pinagmumulan ng mga peligro sa paligid po natin. So ito po yung mga bagay na kinatatakutan po ng marami. So at nagdudulot po ng balisa at takot sa marami. Nandun din po yung iba naman, ang ibig po ay maging
independent. Yan. So gusto na matuto na tumayo sa kanila pong sarili at hindi na po umasa sa iba. At meron din pong pangailangan na um, naghahanap po tayo nung makita po natin yung purpose. Bakit po tayo nabubuhay? So ano yung kahalagahan? Ano po yung significance po natin? Yan. So sa mundo. At nandun po yung ibig po natin na um, ma-achieve yung mga goals po natin sa buhay. At maaari din po yung um, pangailangan po o yung gutom. So hindi lang po siya sa paraang physical. So hindi lang po physical hunger. Hindi rin lang din po emotional hunger. Yan. So nandun din po yung gutom para sa hustisya na ibig po natin na may mga tao po na nandun po yung gustong makahanap ng katarungan. So lalo na po yung mga naging biktima ng pang-aabuso, nandun po na ibig po nila na makakita rin ng pagbabago sa lipunan. So maituturing din po natin ito na isang uri ng pagkagutom. At nandun din po yung um, gutom sa kapayapaan. Yan. So naghahanap ng kapayapaan. Lalo na po sa mga bansa na kasalukuyan pong dumadanas ng mga sigalot. Nandun po na may digmaan, meron pong kaguluhan sa kanilang mga bansa. At meron din po na ang hinahanap naman po ay yung pagkakapantay-pantay na maaari pong naranasan po nila yung diskriminasyon, so hindi pagtanggap ng ah, lipunan o ng kanilang kapwa. So nandun po yung ibig po nila na maging bahagi rin o maging tanggap sa lipunan. Amen. So marami nga pong uri na maituturing po natin na pangailangan. At lahat naman po yan ay totoo naman na kailangan po ng sino man. At bagamat dito po sa 1:6, 1 to 14, ang pinakita po rito ay paano po tinugon ng Panginoon yung pangailangan ng mga tao sa paraang pisikal. Yung pangailangan po nila sa pagkain at kung paano po tinugon to ng Panginoon. Yan. So yung pong sa pamagitan nga po nung tinapay at nung isda. So na bagamat yung pong meron lang sila ay 5 tinapay at 2 isda, pero gumawa po ng himala ang Panginoon. At napakain nga po yung mga 5,000 lalaki. Yan. So hindi pa binilang yung babae at mga bata. At totoo naman po na kayang-kayang gumawa ng himala ng Panginoon. At pinatunayan nga po ito nung nangyari po dito sa 1:6, 1 to 14. So nandun po yung miracle o provision na kaya pong mag-provide ng Panginoon. At yung sa pakikipag-usap nga po niya kay Felipe, so bagamat tinanong po niya si Felipe kung saan kukuha ng makakain, yan. So, pero alam na ng Panginoon yung kanyang gagawin. Yan. So, sabi nga, sinubok lang niya si Felipe. At pinakita rin po doon na bago pa man po natin sabihin o hilingin sa Panginoon. So alam na po niya yung pangailangan po natin o nakikita po niya yung ating mga pangailangan. So sabi nga po dito sa Mateo 6:7 to 8, sa pananalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan
bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Amen. At pinakita rin po ng Panginoon yung malasakit po niya para sa mga tao. So nandun po yung desire po niya na i-provide yung pangailangan nila. Kaya kung minsan po kung iniisip po natin na wala pong nakakaalam ng ating pangailangan o wala pong may concern sa atin. So ang Panginoon po nandun, alam po yung pangailangan po natin. Ito man po ay pangailangang pisikal, pangailangang emosyonal, o pangailangang tayo po ay magkaroon ng hustisya, ng pagkakapantay-pantay, yan, ng kapayapaan. So alam po ng Panginoon ang lahat po ng iyan. Alam po niya yung nangyayari po ngayon na sitwasyon sa ating bansa. At alam din po niya yung ah, pinagdadaanan po natin as individual. Yan. So ano po yung mga bagay na um, inaalala po natin. So ano po yung kinatatakutan po natin. So alam po ng Panginoon. At nandun din po yung desire niya na matugunan ano man po yung gutom na nararanasan po natin o yung mga kakulangan sa buhay po natin. Ang totoo po, ang bawat isa po sa atin ay meron pong puwang na tanging ang Panginoon lamang ang makapupuno. So alam na po ng Panginoon yan. So bago mo pa hilingin sa Kanya. At nandun po yung tinuro din po dito sa pangyayari po na ito na um, kayang mag-provide ng Panginoon. At maaari nga pong sa kalimitan, kadalasan, ang naisip po natin yung ating kakulangan. So yung pangailangan po natin. At tinuro din po sa atin ng salita ng Diyos na ano yung daan. So para po tayo rin ay pagpalain. So sa pamagitan po nung pagbibigay. So nandun nga po yung um, merong isang bata po rito na may 5 tinapay at 2 isda. At bagamat iilan lang ito, ang tanong nga ito ba sasapat? Pero binigay po niya. So ganun din po para sa bawat isa. Maaring ang tingin po natin kung ano po yung meron po tayo ngayon ay maliit lang o hindi makasasapat. Pero pag ibinigay po pala natin o isinuko natin sa Panginoon, kayang gumawa ng himala ng Panginoon. Kaya pong pakainin yung marami. Sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Amen? So ano po yung way? So give and it shall come back to you. At sabi po kung ano yung panukat na ginamit natin sa iba ay siya ring gagamitin ng Panginoon. At bagamat maliit po sa tingin natin yung maari nating ibigay, pero kaya po itong gamitin ng Panginoon. At yung balik po nito, sabi, hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa. So more than enough yung kaya pong i-provide ng Panginoon. Pero ang tanong po, are we willing to give? So handa po ba tayong magbigay? So kaya pong gamitin ng Panginoon kung ano po yung meron po tayo. Gaano man po ito kaliit. So ang mahalaga lang po ay handa po tayo na ibigay kung ano po yung meron tayo. At ito po ay hindi naman sa pera lang o sa material lang.
So maaari din po na ang hinihiling po sa atin ng Panginoon ay yung ating panahon o yung ating oras. So nailalaan po ba natin yung ating oras para sa Panginoon? Maaari din po na tayo po ay binigyan ng iba't ibang mga talento or skills. So ito rin po ay maaring gamitin ng Panginoon. Basta handa po tayo na ibigay po ito sa Kanya. At nandun po na yung prosperity, nandun po yung himala na kayang gawin ng Panginoon. So hindi lang po nakabatay doon sa ating hindi na po nakabatay doon sa ating kakayanan. Kasi nga kung bibilangin mo yung 5 tinapay, 2 isda, hindi talaga sasapat sa 5,000. Amen. So pero bakit po naging sapat? Dahil po sa Panginoon. Amen. So yun po yung dapat na ito po yung pinakamahalagang ingredients. Amen. So higit po dun sa kakayanan po natin, sa mga resources po natin, dapat po kasama natin ang Panginoon. Or ibinibigay po natin, sinusuko po natin ito sa Panginoon. Yan. At yung ginawa nga pong himala ng Panginoon, so yung 5 tinapay, 2 isda, kanya pong pinarami. So, nandun po yung multiplication. Nandun po yung pinadami po niya yung sa tingin po natin nakakaunti para po makatugon, makasapat sa pangailangan ng marami. At yung sinusubok po rito ay um, yung pamamahala po natin kung sa doon po sa ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So malaki man o maliit. Sabi po sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Amen. So hindi nga po usapin dito yung laki. So ang mahalaga po saan natin ginamit. So uh, at dito po tayo nasusubok. Amen. So kung paano po natin ginagamit yung mga pinagkakatiwala po sa atin. Dahil ang totoo po, so lahat po ng meron po tayo, so ito po ay mula sa Panginoon. Yan. Kaya po, yung pag sinabi pong ibinibigay natin sa Panginoon, hindi naman po ang purpose po rito ay yung matugunan yung pangailangan ng Panginoon dahil wala pong pangailangan na anuman ang Panginoon. So maging po yung ating mga papuri at pagsamba, ang Diyos ay manatiling Diyos kahit hindi po tayo magpuri o sumamba sa Kanya. Pero pagka po tayo ay nagpupuri, tayo po ay sumasamba, ang totoo po, tayo po ang napagpapala. Tayo po yung receiver. Tayo rin po yung nagbe-benefit. So bagamat yung kaparaanan sa tingin po natin parang ginagawa natin para sa Panginoon. Pero ang totoo po, ah, ang pinakita lang po rito yung tiwala po natin sa Kanya, yung pananalig po natin sa Kanya. Pero ang totoo po, tayo po yung higit na nakikinabang. At yung nga pong ginawa ng Panginoon, yan, pinadami po niya um, yung 5 tinapay, yung 2 isda, para makasapat sa marami. Yan. So, ganun din po ang ibig ng Panginoon sa bawat isa na um, tayo po ay pagpalain. Yeah. So hindi lang po para sa sarili nating kapakinabangan, yeah, kundi para din po sa kapakinabangan ng iba. So totoo po, pagka tayo po ay nagbibigay,
tayo po ay naglilingkod, so may pakinabang po tayo. So may pagpapala, meron din po na reward, pero purpose din po nito para tayo po ay magamit, maging daluyan ng pagpapala sa iba. At sabi po rin sa ikalawang Korinto 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan, upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen. So yung pong pangangailangan po natin, so hindi na po natin dapat alalahanin o ikabalisa pagka isinuko na po natin lahat sa Panginoon. So ang Panginoon na po yung tutugon sa lahat ng mga ito. At kaya nga po tayong pagpalain ng Panginoon, pasaganain, higit pa doon sa ating pangailangan. So para saan po yung higit o yung labis na pagpapala ng Panginoon para po magamit po natin sa mabubuting gawa o yung pagtulong sa kapwa po natin. At muli po, hindi lang po ito sa paraang pisikal o yung material. So kasama na rin po dito yung ating lakas, yung ating oras, yung ating panahon. Kayang pagpalain po yan lahat ng Panginoon. So, pero dapat po willing po tayo na ibigay para po ito ay magamit para maging pagpapala rin sa iba. Yan. So yan po yung multiplication na ginawa ng Panginoon, na yung ibinigay nga po na 5 tinapay, 2 isda ay nakasapat sa pangailangan ng marami. At ito rin po yung challenge sa atin na tinatawag para sa paglilingkod, na minsan po inisip natin na wala po tayong sapat na kakayanan, resources, talento. Yan. Pero ang ang test po pala dito, are we willing to give? So handa po ba tayo na isuko yung ating sarili para po sa paglilingkod? At ang Panginoon na po yung magdadagdag. So para ito po maging pagpapala sa marami. So maging dun po sa ating sere every Sunday. So about holiness by grace. Yan. So yung struggle nga po natin o yung takot po natin pag nababanggit yung salitang banal o kabanalan na parang sa una ang tingin natin imposible, pero kung isusuko pala natin lahat sa Panginoon, so wala pong imposible. Maging mamuhay ng may kabanalan. Amen. At ang kahalagahan nga po na ito ay para po tayo maging buhay na patotoo, maging asin at ilaw sa sanlibutan. So bakit po makasasapat? Dahil po yung pinagmumulan po nito ay ang Panginoon. At ang Panginoon po ay higit sa sapat. Sabi po sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Yan. At pag sinabi nga po nating pangailangan, so hindi lang po yung pangailangan nating pisikal, kundi lahat na. So lahat na po ng aspeto ng ating buhay. At yung nga pong tinapay, yan, so kung tayo po ay kumakain, di po ba pagkatapos lang ng ilang oras, tayo ay nagugutom na muli. So kailangan mo na uling kumain. So pero meron pong pagkain na ibinibigay ang Panginoon na sinumang mananalig sa Kanya, kailanman ay hindi na magugutom, kailanman ay hindi na mauuhaw. Amen. Yung sa unang part po ng ating pong pag-aaral, ang nasaksihan po natin na himala na ginawa ng Panginoon ay sa katugunan doon sa ating pangailangang pisikal. Yan. So, pero meron nga po tayo na iba pang mga pangailangan na hindi po sa pagkain lang. Sabi nga po ng Panginoon, ang tao hindi lang
nabubuhay sa tinapay. At nandun din po yung desire po natin. Yan. So sa pag-ibig, kapayapaan, kagalakan, at ito po hindi natutugon nung pagkain pisikal. So meron po tayong kailangan na higit po doon sa pagkain pisikal. Pero yung binabanggit po dito sa Pilipos 4:19, hindi lang po rin pisikal lang, kundi sabi rito, lahat ng inyong kailangan. Amen. At ang tao po, ayan, so hindi lang po tayo pisikal. Ayan, so yung katauhan po natin, so meron po tayong katawan, kaluluwa at espiritu. At lahat po na iyan merong ding pangailangan. So yung tinapay, yung pagkain, ang tinutugon lang po nito yung pangailangan ng katawan, ang physical need. Amen. Pero ang gusto pong isatisfy po sa atin ng Panginoon, maging yung ating spiritual need. At ito po yung um, tanong dito sa Isaiah 55:2. Yan. So kasi nga po, kadalasan yung panahon po natin, yung lakas po natin, ginugugol po natin para matugunan lang yung ating pangailangang pisikal. Pero baka po may mga time din na yung pinagsisikapan po natin ay mga bagay naman pala na hindi talaga nakasasatisfy o hindi nakabubusog. Yan, kanina nga, nabanggit po natin yung hunger, yung gutom. So, hindi lang siya basta gutom na physical. Ang sabi po sa Isaiah 55:2, bakit gumugugol kayo ng salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog? Bakit ninyo inuubos ang perang kinikita sa mga bagay na sa inyo ay hindi nagbibigay kasiyahan? Makinig kayong mabuti sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasasarap na pagkain. Amen. So yung tinutukoy po rito higit po sa pagkain kundi yung bagay that will truly satisfy. So yung tunay na makapagpulpil, makapupuno sa buhay natin. Amen. At ito po ang gustong tugunin ng Panginoon. At maaari po na-try na natin. So hanapin po yung satisfaction sa iba't ibang mga bagay. So yung mga bagay na nagdudulot ng kasiyahan dito sa sanlibutan. Pero at the end of the day, so naranasan po natin na hindi pala ito nakasasapat. So meron pa ring kulang. So hindi it doesn't truly satisfy. At bagamat karaniwan dito po natin ginugugol o inuubos yung lahat ng ating panahon, yung ating lakas, yung ating resources, so para magdulot ito sa atin ng kasiyahan. Pero bakit parang kulang pa rin? So hindi pa rin masaya. So sa halip po, nandun yung marami pa rin ang dito, lupaypay, nandun yung balisa, so walang kasiguraduhan, nandun yung takot, confusion. So ibig sabihin hindi po talaga nakabubusog. So hindi tunay na nakakapuno. So merong pangailangan na ang kaya pong pumuno ay ang tanging ang Panginoon. At ito po yung um, gustong ipaunawa rin ng Panginoon sa mga tao. Yan. So pagkatapos po na pakainin ng Panginoon yung 5,000, yan. So naglakbay po sila, pero sinundan pa rin po siya ng mga tao. At dahil alam nga po ng Panginoon kung ano yung nilalaman po ng ating puso, so alam din po niya yung dahilan bakit siya sinusundan ng mga tao. Sabi po niya sa 1:6-26-27. Sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo,
kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ang may ganitong karapatan. Amen? So, diniretso ng Panginoon yung mga tao. Kaya lang naman nyo ako sinusundan dahil kayo'y nakakain at nabusog. Yan. So, wala pong pagkakaiba sa karamihan na sa araw-araw po ang hinahanap lang po natin ay yung satisfaction na physical. Pero may pinopoint po ang Panginoon na mas mahalaga na dapat po nating pagtuunan. Yung sabi po niya, huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Yan, kasi nga po, it doesn't truly satisfy. So, katulad nga po sa pagkain, yan, bagamat mahalaga po. Yan, so, kailangan po natin physically para po tayo ay mabuhay. Pero yung katauhan nga po natin ay hindi lang physical. At ang gusto pong tugunin ng Panginoon ay yung lahat ng ating pangailangan. At siya lang po yung kayang mag-provide po nito. So yung pong ginawa ng Panginoon na himala na pakainin yung marami, yung 5,000, sa pamagitan nga ng tinapay at ng isda. So it satisfy our physical needs. So pero later po, dito pa rin po sa 1:6, so kinlaim po ng Panginoon na hindi lang po yung ating pangailangang pisikal, yung kaya niya pong isatisfy, maging yung ating spiritual need. So yung tunay po na makapupuno sa atin. Sabi po sa 1:6:35, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Amen. So Jesus Christ want to satisfy our spiritual need. Ito rin po yung sinabi ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana na na-encounter po niya sa balon ni Jacob. So sa pag-uusap po nila nung babae, yan, na una po ang Panginoon yung humihingi nung tubig sa babae kasi po sumasalok po siya ng tubig mula sa balon. Um, at sa pamamagitan po nito, so dito na po sila nagsimulang mag-usap at nagpakilala po ang Panginoon doon sa babae. Yung sabi nga ng babae na siguro ay propeta po kayo. Yan. At pinag-usapan din po nila yung tungkol sa pagsamba. Yan. At ang ano po yung sabi ng Panginoon. Yan. So nireveal po ng Panginoon kung sino po siya. Sabi sa 1:13-14. Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Amen? So binanggit po ng Panginoon doon sa babae yung tubig na nagbibigay buhay. At ito po mismo ang Panginoon. At yung babae rin po ay alam po niya na darating ang Misaya, ang tagapagligtas. At ito po ni-reveal ng Panginoon na siya po yung hinihintay po nila. Amen? At ano po yung naging tugon nung babae? Yan. So, nung una po, ang purpose lang nung babae sa kanyang pagpunta dun sa balon ay sumalok ng tubig. So, para magkaroon ng tubig na inumin.
Amen. So makatugon do sa physical need para sa pangailangan sa tubig. Pero higit po doon yung nasumpungan niya sa balon ni Jacob. Nakilala po niya si Jesus Christ. Amen. At at yung tanda po na ito na nakilala niya ang Panginoon, ipinamalita po niya. Yan. So sabi sa 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo." Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Amen. So pag sinabi mong Kristo, yung tagapagligtas. Amen. So yung hinihintay po nila na Messiah. Amen. At anong yung ginawa po ng babae? Iniwan po niya yung banga. Amen. Nung una, ito po yung purpose lang niya para sumalok nung tubig. Para matugunan yung kanyang pangailangang pisikal. Amen. So sa atin din po, maaring nandun din, tayo po ay lumalapit din sa Panginoon, tayo po ay nananalangin, pero karaniwan po, ano yung laman ng pangangailangan po natin? Baka ang gusto lang po natin masatisfy yung ating physical needs. Na Lord, bigyan niyo po kami ng kakanin, bigyan niyo po kami ng ganito, ng ganon. Pero ang Panginoon po, higit pa po pala doon yung gustong tugunin sa buhay po natin. At kung totoo po na na-encounter po natin ang Panginoon, um, mga bagay po na yun, hindi na magdudulot sa atin ng kabalisaan. So baka tulad din po nung babaeng Samaritana, iiwan natin yung banga at ipamamalita na eto na ang Panginoon. Amen. At yung mga sumunod nga po rito, yan, so nakilala rin po ng mga tao si Jesus Christ at sabi po nila, naniwala sila hindi lang dun dahil sa patotoo nung babae, kundi dahil ah, nasaksihan din nila, na-encounter din nila si Jesus Christ. Amen. So, yan po yung totoo na encounter with the Lord. So, meron pong pagbabago sa buhay. Yan. So, kumukha nung naranasan ng babae, tulad ng mga naranasan ng mga Samaritano. At yung true encounter with the Lord, so nandun po yung pag-surrender, yung pagsuko sa Panginoon. So if we truly want to fulfill our needs, so we need to abide in the Lord. Amen. Sabi sa Juan 15:4, manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Amen. So what does it mean to abide in the Lord? So bukod po dun sa paniniwala, nandun po yung pagtitiwala at nandun din po yung pagsuko ng buhay sa Panginoon. So nandun po yung sa ating pong pananalangin. So alam po natin na bago sa iba, sa Panginoon po tayo lumalapit. So anong mang uri ng pangailangan po ito o gutom. So sa Panginoon po tayo una pumupunta. At ang lumalapit po sa Panginoon, hindi po niya itataboy. So siya nga po yung nakakaunawa kung ano po yung ating pangailangan. At ibig po niya na tugunin anumang pong gutom po ito o yung emptiness na nararanasan natin. To abide in the Lord, so nandun po yung sa Kanya rin po natin isinusurrender ang lahat. At ang Panginoon nga po, ang tunay lang na makapag-provide nung true satisfaction. Yung sabi nga po sa 1:635, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." So ano pa po yung ibig sabihin ng to abide in the Lord?
So sa Kanya rin po natin hinahanap yung karunungan, yung wisdom. Sabi sa Kawikaan 3:5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen. So, maari pong marami po tayong tanong sa buhay po na ito o mga alalahanin. Ano yung maaring mangyari sa araw ng bukas? Ano yung paano yung kinabukasan ng ating mga anak, ng ating pamilya, mga mahal po natin sa buhay? Kung tayo po ay dumadanas sa mga pagsubok, so halimbawa po, paano matutugunan yung pangailangan ng pamilya kung tayo po ay nawalan ng trabaho, naghahanap po tayo, kung tayo po ay nag-aaral, so paano na mapagtatagumpayan yung mga um, pinagdadaanan po natin sa kasalukuyan. So ano man po yung mga katanungan po na ito, sa Panginoon po natin hanapin yung kasagutan. So ang gusto pong tugunin ng Panginoon, lahat ng ating pangailangan. At yung tiwala po, dapat sa Kanya po natin ibigay. So when we abide in the Lord, so we trust Him. So higit po dun sa tiwala po natin sa ating nalalaman. So maging po dun sa ating mga karanasan. So higit po rito ang Panginoon. So when we abide in the Lord, sa Kanya rin po natin sinusuko yung ating kinabukasan. So nagtitiwala po tayo na may plano ang Panginoon at ito po ay para sa ating ikabubuti. Sabi sa Jeremias 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Amen? So, when we abide in the Lord, when we trust in the Lord, so, nandun po yung secure yung ating pong kinabukasan. Secure po yung mangyayari po sa atin sa hinaharap. So, when we trust in the Lord, so, when we abide in the Lord, all will be provided. Amen. Sabi uli sa Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So, kailangan lang po nandun yung pagtatalaga ng ating sarili sa Panginoon. So, we entrust our ways to the Lord. So, bago po yung kaparaanan po natin, bago po yung um, way po natin, ang isip po natin yung way, yung um, kaparaanan po ng Panginoon, yung will ng Ama. So, ano po ba yung ibig po niya? At ito naman po ay nire-reveal po niya sa atin through His words. Kaya nga po napakalaga yung patuloy po tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi sa awit 37:5, ang inyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ikay nagtiwala. Amen. At wala pong nagtiwala sa Panginoon na nabigo. Sabi rin sa Isaiah 41:10, ako'y isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen? So yung pong ibig po ng Panginoon, tulungan po tayo. Ano man po yung bagay na dinadala po natin. Amen? So yung invitation nga po niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Amen? At lahat po ng ito is by grace. So, kagandahang loob ng Diyos sa atin. So, bakit po gagawin ito ng Panginoon? So, dahil po ba obedient tayo sa Kanya? Dahil po ba
may ginawa po tayo. Hindi po. Lahat po ito ay kagandahang loob ng Panginoon. Amen. Sabi sa Efeso 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Amen. So maging yung struggle po sa kasalanan, pati po yung mga struggle sa temptation at anuman pong gawa ng kaaway, mapagtatagumpayan po natin dahil po kay Jesus Christ. At hinanda na po tayo dito, sabi po ng Panginoon noon pa mang una. So kayang-kaya po tayong pagpalain ng Panginoon. So we also have reason to serve the Lord with all our strength, with all our mind. At yung pong pagsusuko po ng ating sarili sa Panginoon, ito po yung magiging daan para mapagpala yung marami. Amen? So lahat po na yan mula sa Panginoon. Kagandahang loob ng Panginoon para sa atin. So sabi po sa 2 Korinto 9:10-12, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen. So yung pagtagon po doon sa Great Commission, yung na tayo po ay humayo. So sabi po ng Panginoon, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Turuan ng lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So bakit po magagawa po natin? So because grace, because Christ is sufficient. Siya po yung magpo-provide ng lahat ng kailangan po natin. So para po tayo makatulong sa marami, lalo na yung maipakilala po sa kanila si Jesus Christ. Sabi sa 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pagpapasalamat nila sa Diyos. Amen. So we can glorify the Father. Amen. At ito naman po yung purpose po natin eh. So kasama nga po sa need po natin yung emptiness po. Kasi hindi po natin nagagawa kung ano talaga yung purpose. Bakit tayo nabubuhay? At ano po ba yon? So we are created to give glory, to give honor to God, na siya po'y ating mapapurihan, maparangalan, mapasalamatan. Amen. At ito na po yung way through Jesus Christ. So we surrender ourselves to Him and through the Holy Spirit, na doon po yung paggabay niya po sa atin para maging pagpapala sa iba, at sa gayon din sila rin po makasama natin na magpasalamat, magpuri sa Diyos. Amen. So sa pagsusuko po ng ating buhay, so napakahalaga po that we seek the Lord daily. Sabi sa Mateo 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So before seeking the gifts, yan, so yung mga pangailangan po natin, maging ito man po ay physical, psychological, emotional o social, ang una po nating hanapin ay ang Panginoon. So nasa atin na po ba si Jesus Christ? So naranasan na po ba natin siya sa ating buhay? Amen? Sabi sa Jeremias 29:13, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. So let us seek the Lord with all our hearts.
So lahat po ng aspeto ng buhay po natin, nasaan po doon ang Panginoon. So hindi lang po sa aspetong spiritual, kundi sa lahat ng bagay. So dapat po hinahanap po natin o iniisip po natin um, ano yung kalooban or will ni Lord sa mga bagay na ito. Sabi po sa Isaiah 55:6, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. At salamat po, tayo po ay nasa panuhan pa ng biyaya. Amen. Na tayo po ay nakalalapit sa Panginoon. Yan, so yung hadlang ay ah, tinanggal na po ng Panginoon para po tayo ay makalapit sa mahabaging trono ng Diyos. So gamitin po natin ito, yung pagkakataon na binibigay po sa atin, that we truly seek the Lord and His ways. At mahirap po bang hanapin ang Panginoon? Ano po yung sinasabi sa mga gawa? Yan, 17:27-28. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang paghahanap, siya ay matagpuan nila. Ang totoo, hindi naman siya talagang malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat nakasalalay sa kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Amen? So ang totoo po, hindi naman po tayo yung unang humanap sa Panginoon. Ang Panginoon po yung unang humanap sa atin. At lahat po ginawa po niya para siya po ay ating masumpungan. Amen? At hindi po mahirap hanapin ng Panginoon. Sabi po, siya po yung may hawak ng ating buhay. Sa kanya po nakasalalay yung ating buhay, pagkilos, at pagkatao. So He revealed Himself to us. Sabi nga po sa Revelation, ang Panginoon po nasa pintuan, sa harap ng pintuan ng ating silid at tumutuktok na kung ating pagbubuksan, siya'y makakasalo nating kumain. And when we seek the Lord, so nandun po yung kaya po niyang i-provide lahat ng ating pangailangan. So all our needs, o yung hunger po natin, so siya lang po yung tunay na makapagsasatisfy. Sabi sa 1:16-24, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Amen? So not only our physical need, not only our spiritual needs, so lahat ng ating pangailangan. Sabi uli po sa 1:6-35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Kaya kapatid, do you have something in your life that is still missing? So meron pa rin po ba na hindi pa nakapupuno sa iyong buhay? So nandun pa rin po ba na marami kang tanong, maraming bumabagabag sa'yo? So nandun yung takot, nandun yung pag-aalala. Ayaw po ng Panginoon na manatili ka dito. So gusto po ng Panginoon nung maranasan mo yung true satisfaction na siya lang po yung makapagbibigay. And Jesus Christ can do miracle. Yan, so totoo po, ang Diyos po natin ay Diyos na nakagagawa ng mga himala. Yan. Pero higit po sa miracle. Yan. So more than a miracle worker, Jesus is also the bread of life. So siya po yung tinapay ng buhay. At siya po yung tunay, siya lamang po yung tunay na makasasatisfy sa atin. Amen? So, nandun po yung paanyaya ng Panginoon. Kung ito po ay unang pagkakataon nyo na mapakinggan ang turo na tulad nito, so ito na po yung pagkakataon na tayo po ay lumapit sa Panginoon. At bago po tayo manalangin, sabi po sa panghuli po, sabi sa awit
34:8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Come and see or taste the Lord. Amen. So wala pong lumapit, nanalig, nagtiwala sa Panginoon na nabigo. Amen. Sama-sama po tayong manalangin, magpasalamat po tayo sa Panginoon sa Kanyang mga salita. Lord, salamat po Ama sa pagkakataon po na ito, bagamat sa maiksing panahon, Panginoon, ay nangusap po kayo sa amin. Salamat po Ama sa inyong mga salita. Patuloy niyo pong ipaunawa yung kahulugan po nito, kabuluhan po nito sa aming buhay, Panginoon. Salamat Ama na kayo na nakakakita ng lahat ng aming pangailangan. Ito man po ay pakailangang pisikal, kung kami man po ay dumadanas ng karamdaman, ng may mga pangailangan alalahanin sa buhay, pangailangan ng aming pamilya, pangailangan sa trabaho, sa aming pag-aaral. Sa lahat, Ama, na nandun po yung malasakit nyo, kayo na nakakaunawa ng aming kalagayan. Tuman din po ay pangailangan na emosyonal, na nandun po yung naghahanap po kami ng makakasama, naghahanap po kami ng pagtanggap, ng pangunawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, na lahat ng ito ay ibig niyong tugunin. At higit po sa mga physical need, ibig niyong tugunin yung pangailangan po naming spiritual na hindi lang po sa tinapay, kundi sa pamamagitan ng inyong mga salita. Na sa pamamagitan mo, magkaroon po kami ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat po, Ama, at through Jesus Christ, makasumpong po kami ng buhay na hahantong sa langit na may katiyakan, hindi lamang po sa buhay po na ito, maging sa buhay na darating. Ama, kayo po yung nakakaalam ng kalagayan ng bawat isa na naabot po nung live streaming po na ito. Ama, kayo po yung patuloy na humipo sa kanila, mangusap sa kanilang puso, Panginoon, at masumpungan po nila yung ino-offer niyo, Panginoon, through Jesus Christ. At sa lahat, Panginoon, nawa po sa pamamagitan po na ito po yung maging seed, maging punla sa kanilang mga buhay para yung buhay po nila ay buong puso na isuko sa inyo at maranasan po nila yung pagbabago sa pamamagitan ng Panginoon. At Ama, sa inyo na po namin pinagkakatiwala ang lahat at binabalik yung pinakawatas na papuri, pagsamba at pagdakila in Jesus' mighty name. Amen. And God bless us all. Salamat po sa Panginoon. Amen. Alam ko po na pagpala tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. At muli po, magkita-kita tayo sa darating na Miyerkules, Midweek Fellowship, 6 to 8 p.m. po. At meron din pong Youth Fellowship, 5 to 6:30 p.m. At meron din pong Sunday Fellowship. Dalawang session po ito, 9 to 11 a.m. at 2 to 4 p.m. At bilang pagtatapos ng ating gawain, pastor natin, mahal natin. Ang community natin ng lingkod, mahal natin. Siyempre po, pamilya natin, mahal natin. At ang tema po ng taon, tapat na lingkod ni Kristo, buhay na patotoo. Amen. God bless us all.